Jiang Ying. Xing Chen, pinakain at pinainom kita, pati ang sasakyan mo, ako ang bumili. Tapos iiwanan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, niloko mo na ako. Bukod pa, tinanggal ka rin sa kumpanya, Jiang Ying. Sa palagay mo, sino ang nagdesisyon sa pakikipagtulungan ng Go Group at ng pamilya Jiang? Ako iyon. Kung wala ako, tiyak na masasayang ang pakikipagtulungang ito. 10 bilyong dolyar, kaya mo bang bayaran ang danyos? Ako na mismo ang kakausap sa Go Group para sa pakikipagtulungan. At ikaw, umalis ka na. Jiang Ying, sino ka ba sa titingin mo? Isang walang silbing manok ka lang. Sa buong mundo, bukod sa akin, sino pa ba ang magkakagusto sa'yo? Yu, ang kuya mo pala ang assistant manager ng Go Corporation, di ba? Gusto kong humingi ng tulong sa kuya mo. Hintayin mong makauwi siya, ayusin mo ang pagkikita namin. At isa pa, tulungan mo akong maghanap ng lalaki na mapapantayan ang lakas ko. Matagal na akong hindi nakakapag-ehersisyo ng kamay, kaya medyo clumsy na ako. Maghanap ng lalaki, ang naisip ni Jiang Ying ay medyo maluwag na. Hindi na niya kailangan si Xing Chen. Gusto niyang subukan ng ibang lalaki. Hahanapin ko siya ngayon din. Hindi ba tayo pupunta sa dojo? Baka yun nandito sa hotel. Kung dadalhin kita sa dojo, natatakot akong hindi mo kakayanin. Sinong nagsabing hindi ko kakayanin? Isang suntok ko lang, napabagsak ko na si Xing Chen. Tama. Pero dahil sa gunggong na si Xing Chen na yun, ganito karami ang nainom mo. Lasing ka na. Nasa kwarto 666 ka. Dahan-dahan lang, ha? Mauuna na ako. Sabi ng kuya ko, uuwi na ang direktor ngayong gabi. Hahanapin ko siya. Kaibigan, paano mo nagagawang lumapit sa akin ng ganyan? Alam mo ba ang ginagawa mo? Talunin ka. Daijin ka. Huwag kang magsisisi. Hindi ko naman sinabi kay Dao Dao na maghanap siya ng gigolo para sa akin, ha? Bakit siya napunta rito? Ang katawan ko naman ay hindi allergic sa lalaking ito. Basta't hawakan lang ako ni Xing Chen. Gusto ko na siyang suntukin. Maraming peking gamit ngayon. Kaya naman pala, peke rin kaya ang lalaking ito. Tapos ka na bang tumitig? Kung sasabihin kong hindi pa sapat, pinapapakita mo pa ba sa akin? Kuripot, ang ganda ng katawan mo. Patanjin naman ako ng kaunti. Babae ka ba? Bakit mo naman nasabi yan? Sige, tingnan mo. Ang sarap ng pakiramdam. Ito ang unang beses na nahawakan ako. Magaling ang performance mo kagabi. Kung ganoon, pinilit ako noon ni Tito sa meeting ng Board of Directors. Jiang Ying, sa loob ng 1 taon, kailangan mong magawa ang 1 bilyong order. O kaya'y manganak ka ng anak para sa pamilya Jiang. Kung hindi, ang posisyon ng chairman ng Jiang Corporation ay mapupunta sa akin. Si Jiang Ying ay baog. Paano niya mamanahin ang Jiang Corporation? Sakto. Ikaw nga. Ha? Magkano ba ang kinikita ng isang gigolo kada buwan? Wala akong boyfriend. Isipin mo nga. Sugar daddy. Ganoon mo ba ako tingin? Hindi ba? O mas mataas pa ang gusto mong bayad? Maganda ka naman, at bagay ka rin sa akin. Pero kinasusuklaman ko ang mga lalaking mapaghanap. Nakipagtalik ka sa akin, tapos ituturing mo pa akong isang gigolo. Sumusobra ka na. Tama na yan, hindi kita pababayaan.
Ikaw ang unang humiling ng ganyan sa akin. Tama na yan. Sumunod ka ng mabuti. Mula ngayon, akin ka na. Jiang Ying, hindi ka ba pumunta sa kwarto 666 na kagabi? May ipinakilala sana na akong gwapong lalaki sa iyo. Nasa kwarto 666 ako. Ito ang kwarto 999. Manager. Ang daming nagkakamali ng kwarto sa hotel. Ano ang ibig sabihin ng direktor? Hindi kaya ayaw niya. Alam ni Jiang Ying ang tunay niyang pagkatao. Paumanhin po, nagkamali po ako ng kwarto. Bakit magkasama sina Jiang Ying at ang direktor? 25 taon nang malinis ang buhay ng direktor. Gusto niyang ilaan ang una para sa asawa niya. Malaking gulo na naman ang ginawa ni Jiang Ying. Ayoko, isang gabing pagsasama lang. Ano ang gusto mo? Magpakasal. Kung natulog ka na sa akin, responsibilidad mo na ako. Gusto ko lang naman ng anak, pero gusto niya akong pakasalan. Ganito na ba talaga ang lahat ng nasa trabahong iyan? Sino ka ba sa tingin mo? Isang walang silbing manok ka lang. Sa mundong ito, sino pa ba ang magkakagusto sa iyo bukod sa akin? Alright, pumapayag akong pakasalan kita. Sasabihin ko muna sa iyo, kailangan ng pamilya Jiang ng tagapagmana. Dahil ikinasal ka na sa akin, dapat mong hayaang mabuntis ako. Iyan ang iyong tungkulin. Negosyo, hindi mo na kailangang alalahanin. Hindi ko rin balak magpakasal. Ang lalaking to, marunong ba siyang manligaw? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi pa pala kita napapakilala. Liu Qing Tian ang pangalan ko. CEO ng Qing Corporation. Jiang Ying. Anong ginagawa mo rito? Alam mo naman na nagpakasal kami ni Yao Yao ngayon. Kaya nagpaupa ka ng artista para inisin ako. Gusto mo bang magsisi ako? Ang sama naman ng bibig mo. Ang sasama ng mga pinagsasasabi mo. Hindi ka naman karapat-dapat na inisin ko. Mahal ko, uwi na tayo, Jiang Ying. Hindi ba't sabi mo, huwag mong hahayaang mahawakan ka ng mga lalaki? Alam ko na. Niloko mo ako sa loob ng maraming taon, hindi ba? Wala ka namang sakit. Jiang Ying, pinapabayaan na sana kita dahil sa lolo mo. Pero sinaktan mo si Xing Chen. Hindi rin basta-basta ang pamilya Chen. Hintayin mo na lang na malugi ka. Chen Yao Yao, problema ko to. Hindi pa oras para sumabat ka. Mas mabuting tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Kung wala si Xing Chen, hindi ko rin papansinin ang Jiang Group. Jiang Ying, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang tiisin. Jiang Ying, may problema ba sa kasal mo kay Xing Chen? Bakit niya pakakasalan ang anak na babae ng pamilyang Chen? Nagpadala lang siya sa akin ng imbitasyon. Umalis na si Xing Chen, 10 bilyon mula sa kumpanyang Jiang. Para bang nawala na lang lahat? Gusto bang ipabagsak ni Jiang Ying ang kumpanyang Jiang? Tay, dapat pala'y hindi mo ipinagkatiwala ang kumpanya. Doon sa mangmang na batang babae na si Jiang Ying. Manahimik ka nga, lolo. Bumaba ka, mag-taxi ka pa uwi. Hindi mo ba ako ihahatid sa pamilya mo? Liu Qing Tian, dapat mong malaman ang iyong kalagayan. Huwag mong mangarap ng mga bagay na hindi sa iyo.
Direktor, may sumuhol kay Sekretarya Chu upang ibunyag ang iyong kinaroroonan. Ang taong iyon ay ang direktor ng Jiang Corporation. At tiyuhin din ni Jiang Ying. Magtutulungan kaya si Jiang Ying at ang kanyang tiyuhin para manakit sa iyo? Hindi siya ganoon klaseng tao. Abisuhan ng Human Resources. Tanggalin si Sekretarya Chu. Palitan siya ni Xiao Xiao. Para mahawakan ang posisyon niya. Opo. Direktor Leo, magkaibigan kayo ni Ginang Jiang, di ba? 我跟他不熟，你熟？我这哪有你熟啊？ Hindi pa niya alam ang tungkol sa akin. Ang tungkol sa atin. Huwag ka nang magsalita ng marami. Opo, Ginoo. Kapag may amo na, magsisimula na ang pagpapahirap sa aso. Ano ang gagawin ko? Jiang Ying, nasaan na ang artista na inupahan mo? Hindi ko naman sinasabi yan para inisin ka. Nandito ako ngayon para ibigay ang imbitasyon sa lolo mo. Bakit mo ako sinusundan? Gusto mo ba akong pigilan? Alam ko na darating ang araw na ito. Bakit mo ito ginagawa, Xing Chen? Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Jiang Ying. Huwag ka nang maging mapagmataas. Ano ba ang takot sa mga lalaki? Ikaw, hindi mo ako hinahayaang hawakan ka. Dahil natatakot kang magsawa ako sa iyo at iwanan ka, hindi ba? Sa totoo lang napaka-easy going ko. Basta't hingin mo sa akin. Hindi ko naman kayang hindi ka bigyan ng isang pagkakataon. Binibigyan kita ng pagkakataon. Hahamunin mo ba ako? Hindi ko alam kung yun ba ang dahilan. O subukan mo ulit. Sige. Huwag ka nang magtampo sa akin. Gusto mo bang subukan ulit? Asong, nangaasar ka ba sa akin? Umalis ka na. Ako ang manugang ng pamilyang Chen. Bastard, ang lakas ng loob mong suntukin ako. Jiang Ying, kung sasama ka sa lalaking iyon. Kapag nag-withdraw na ang Leo Corporation, ang pamilyang Jiang ay maghanda na sa pagkalugi. Nagulat ka ba? Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang nagulat yata ako. Si Mr. Rocky. Si Mr. Rocky. Ikaw ba si Rocky? Si Mr. Rocky. Si Assistant Feng. Nasa sasakyan din po ba si Mr. Rocky? Sa selo-salo, hindi ko siya nakita. Hindi ko akalain na makikita ko siya rito. May mali na. Hindi ko dapat siya sinilip. Ang bayani ay negang iligtas ng kagandahan. Tulong Feng. Ipapadala ko sa iyo ang sulat ng abogado ng direktor. Umuwi ka na muna. Sige. Anong sulat iyan ng abogado? Ito ang dapat mong itanong. Ano ang ginawa ni Zhejiang Tianming? Ako, ano ang ginawa ko? Wala akong ginawa. Lolo, mabuti naman at ayos ka lang. Ayos lang po si Lolo. Paano naman po ako? Inaapi ka ni Gu Shengchen. Sa sobrang liit niya, hindi niya naman ako kayang awayin. Ang tito mong pangalawa, hindi siya mapagkakatiwalaan.
Hindi ko rin alam kung kailan ako makakadalaw kay Lola. Walang sino man sa tabi mo. Hindi talaga ako mapakali. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabubuhay po kayo ng matagal. Sino po siya? Magandang araw po, Lolo. Ako po si Liu Ching Tian. Siya po ang kasosyo ko. Lolo, may iba pa akong gagawin. Mauuna na ako. Hindi ako sasama. Magsalita ka ng malinaw. Partner mo ako, ano? Magkasosyo sa pag-aanak, partner din naman yun, di ba? Iniisip mo bang karelasyon kita? Jiang Ying, alam mo ba kung sino ako? Kaya mo bang ibigay ang liham ng abogado mula kay Direktor Liu? Kung ganoon, pwede kang maging assistant o sekretarya. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ka pa ng part-time job. Trabahong escort, mukhang talagang kulang ka sa pera. Tao ay tauhan ng Liu Corporation. Maliban sa pera, wala na akong ibang maibibigay sa iyo. Alam mo naman kung ano ang gusto ko, di ba? Ano ba ang gusto mo? Gusto ko. Huwag kang masyadong mag-alala, irerespeto kita. Sa ganang araw na ito, naglakas loob siyang gawin iyon. This guy is really good. Tunay ngang may karanasan siya. Ang batang ito ay nang-ahas na tanggihan ng aking inayos na date. Hindi pa nga umuwi, tingnan natin kung saan ka patatakas sa pagkakataong ito. Ang batang ito. Bakit mo ako iniwan mag-isa sa hotel? Tumakas ka ba? Nahuli na kita, anong ginagawa mo rito? Ayoko na habang tayo'y magkasintahan. Dumating ang ex-girlfriend mo para manggulo. Asikasuhin mo na lang yan. Hindi, siya ay. Sino ba yang babae? Kailan pa kayo nagkakilala? Ano ba ang relasyon ninyo? Saang stage na kayo? Nanliligaw po ako sa kanya. Nanay, huwag ka na pong manggialam. Sige po, susunod na po ako. Dalirit hanapin ng isang lugar. Makipag-usap ka ng maayos sa akin. Ang aking future daughter-in-law. Ano ang mga gusto niya? Hindi naman ito masama. Ikaw at ang isang gigolo ay nagpakasal na. Ang lalaking iyon ay mayroon pang dating kasintahan. Kasing edad siya ng kanyang ina. Kumuha ka ng mas mahina na boses. Ilang ex-lovers ang meron siya ay wala na sa aking pakialam. Ang pinakamahalaga ay ang makasama si Mr. Rocky. Sabi ng kuya ko, malaki ang posibilidad na dadalo si Mr. Rocky sa kasal ni Chen Yaoyao. Sige, pumunta tayo sa kasal. Hanggat may iligtas ko ang Jiang Group, kaya ko ang lahat. Tindero. Pakibalot po sa akin ang damit na ito. Ang damit na ito ay pinili na ni Jiang Ying kanina pa. Miss, pakibalot po ito sa amin. Jiang Ying, kanselado na ang kasal ninyo ni Xing Chen. Para saan pa ang pagbili mo ng damit? Binili mo ba yan para sa kasal namin? Hindi na kailangan ni Xing Chen sa'yo. Bakit ka pa rin niya kinukulit? Napakawalang hiya mo naman. Anong sinasabi mo? Ikaw ang walang hiya, pangatlo ka sa relasyon. Jiang Ying, ano ba yung sinasabi mo? Sino ba ang pangatlo sa relasyon? Ang taong hindi minamahal ang siyang third party. Hindi ka naman minahal ni Xing Chen. Dahil ikaw ay isang manok na hindi marunong mangitlog. Isang taong nagdudulot ng malas sa kanya. Nasa piling mo lang si Xing Chen dahil naaawa siya sa'yo. Punitin ko ang bibig mo. Isang panty. Umasa ka pa kay Xing Chen para makabili niyan. Chen Yaoyao, napakawalanjiya mo naman. Ang damit na ito, ituturing ko na lang na regalo ko sa iyo. Kahit na ano paman. Walang magnanakaw ng gamit ng isang pulubi. Sa araw ng kasal ko at ni Xing Chen,
Ipapahayag ng Liu Group ang pakikipagtulungan nito sa Chen Group. Hayaan nyo nang mag-bankrupt ang pamilya Jiang. Tingnan natin kung sino ang tunay na pulubi noon. Para makamit ang pakikipagtulungan sa Liu Corporation, kailangan kong makausap si Mr. Rocky ngayon din. Mabuhay ang lahat. Jiang Ying, alam kong hindi mo ako kayang iwanan. Kaya ganito na lang, pagkatapos ng kasal, mag-uusap tayo ng pribado. Pero, huwag ka nang magtampo na parang bata. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Baliw ka talaga, ikaw. Wala ka talagang hiya. Hindi na kailangan ni Xing Chen sa iyo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para agawin siya. Chen Yaoyao, hindi lahat ay mahilig sa basura tulad mo. Hindi ako nandito dahil kay Xing Chen. Sino ang nang-aapi sa anak ko? Tai. Gusto ni Jiang Ying na agawin si Xing Chen sa akin. Tai, tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Tito Chen. Ang kasal ng anak mong babae ngayon ay imbitasyon mo sa akin. Si Chen Yaoyao ay gumawa ng gulo sa maraming tao. Dapat mong bigyan ako ng paliwanag. Ang inyong pamilya Jiang ay wala na sa panahon. Ikaw. Magalang lang ako, narito ang imbitasyon para sa inyo. Hindi ko akalain na dadalo ka rin. Ang pamilya Chen namin ay magsasama sa Liu Corporation. Ngayon, kahit nasaktan kita, nararapat lang naman iyon sa iyo. Gusto mo pa bang magpaliwanag ako? Talaga bang gusto ninyong palakihin ang gulo? Pati ang dangal ay hindi na kailangan. Sino ang may mas maraming nito? Kung gayon, ang taong iyon ay may karapatan. Kasalanan lamang ng inyong angkan Jiang ang inyong kawalan ng kakayahan. Binibining Jiang. Kunin mo ang iyong pera at umalis ka na rito. Kailangan kong makita si Rocky ngayon. Sinabi na nila iyon pero ayaw pa rin niyang umalis. Ang mga Jiang na ito ay talagang walang sibi. Tito Chen. Kung hindi mo ako hahayaang makita si Rocky, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Guard, paalisin mo na siya. Teka lang. Bakit hindi ka nagsasalita? Para kang isang mabaliw na aso. Araw ng kasal ko ngayon, magiging bukas palad akong magpapatawad sa iyo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang kailangan ko lang ay, kung dadaan ka sa ilalim ng mga paa ko, hahayaan kitang sumama at makipagkita kay Mr. Rocky. Totoo ba yan? Totoo naman ito. Sige. Sisiksik ako. Gagawin nga ba niya yun? Nakakahiya naman. Direktor ng Liu Corporation. Dumating na si Mr. Rocky. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Hindi ka karapat-dapat na siya ang magmakaawa. Mr. Rocky, kilala mo ba si Jiang Ying? Hindi siya si Mr. Rocky. Isa lamang siyang lalaking binabayaran ni Jiang Ying. Isang hamak na nilalang tulad niya. Hindi pwedeng siya si Mr. Rocky. Ang tapang naman ng gagawang ito. Naglakas loob siyang magpanggap na si Mr. Rocky. Ang bodyguard. Paalisin ninyo siya.
Ito ay, sigurado ka bang gusto mo akong palayasin? Tunay nga itong kontrata ng pakikipagtulungan ng Leo Group at Shen Group. Ikaw nga si CEO ng Leo Group, Mr. Rocky. Hindi ako. Pekeng kontrata rin ito. Umuwi na tayo. Pero na pauwi. Nang ahas kang magpanggap na si Mr. Rocky. Kung malalaman ng kumpanya, sisibakin ka. Si Mr. Rocky. Huwag kang umalis. Hindi ko talaga alam. Magkaibigan kayo ni Jiang Ying. Kung ganoon, papakiusapin ko si Yao Yao na humingi ng tawad sa kanya. Tay, hindi siya si Rocky. Isa siyang manloloko. Mag-sorry ka kay Ginang, Jiang Ying, Tay. Jiang Ying. Pumunta ka rito para sirain ang kasal ko. Pinagkaaitan mo ako ng puri sa harap ng maraming tao. Jiang Ying, papatayin kita. Jiang Ying, sinira mo ang kasal ko. Hindi kita mapapatawad. Saan ka nasugatan? Ihahatid kita sa ospital. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman sa nag-aalala ako sa iyo. Natatakot lang ako na maapektuhan ang pagbubuntis mo dahil sa mga sugat mo. Tungkol dito, maaari mong suriin ito anumang oras. Ang nasugatan. Ako yun. Dalhin mo na si Feng. Kukuha ako ng sasakyan. Ginoo Rocky. Ang aking anak na babae ay pansamantalang nagkamali. Huwag mong hayaang makaapekto sa iyo ang nangyari ngayon. Nakaapekto ito sa pakikipagtulungan ng dalawang angkan. Sinadyang pumatay ang anak mong babae. Ang pakikipagtulungan ng dalawang angkan. Opisyal ng kanselado. Feng, si Feng, ang katulong. Tay. Si Fang, ang katulong sa kumpanya ni Leo. Bakit siya kasama ng lalaking pinagsisilbihan ni Jiang Ying? Kumusta naman si Rocky? Dumating na ba siya? Ang ibig mong sabihin, yung kasama ni Assistant Fang kanina. Hindi ba siya si Rocky? Nako, Itay, mataas ang pinagmulan ni Rocky. Paano naman naging assistant niya si Feng Huai? Bukod pa, aminado mismo sa akin si Jiang Ying. Umuupo siya ng gigolo para magpanggap. Para lang asarin ako, sinadya niya itong ipakita sa akin. Ang hayop na babaeng Jiang Ying na yon. Nagsasabuatan siya sa isang gigolo para lokohin ako. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Dalhin ninyo rito sa akin ang hayop na si Jiang Ying. Opo. Doktor, hindi po ako nasaktan. Hindi na kailangang suriin. Kahit hindi ka nasaktan, kailangan pa ring suriin. Para naman mapakalma ako, ang dati niyang trabaho, may posibilidad na may sakit siya. Doktor po, suriin niyo po siya ng lubusan. Hindi ko akalain na ganito siya mag-alala sa akin. Wala namang problema sa kalusugan ng asawa mo sa ngayon. Hindi naman ito makakaapekto sa pag-aanak, di ba? Unang beses ko itong makatagpo ng mga batang mag-asawang gustong magkaanak agad. Kung nagmamadali kayo, maaari niyong subukan araw-araw, iba't ibang kapaligiran, upang mapataas ang rate ng paglilihi. Susubukan natin ang ibang kapaligiran sa susunod. Jiang Ying, lumabas ka saglit. Kukuha ako ng report. Ang bilis ng tibok ng puso ko. May sakit na ba ako sa puso? Kakaiba, hindi ito ang daan papunta sa pagkuha ng ulat. Nariyan na ang ulat ni Jiang Ying. Kukuha lang siya ng ulat.
Wala, hinahanap ko siya pero hindi ko siya makita. Chen Yuan, mali ang taong inakusahan mong kumuha sa akin. Hindi lang kita dinukot. Gusto ko pa kayong sirain. Dahil inaway ninyo ang anak ko sa kasal niya, at gusto ninyo pang agawin ng 10 bilyong kontrata ng Leo Corporation. Sira ulo ka. Ngayon, tuturuan ko kayong magtanda, para makita natin kung manggugulo ka pa. Wala kayong kakayahan. Ginamit mo ang ilegal na paraan para takutin ako. Kasalanan mo ang pagbagsak ng pamilya Chen. Ang lakas pa rin ng loob mo. Parusahan mo siya para sa akin. Sinong nang ahasawakan ako? Ahasawakan ako. Sugod.